Maligayang pagdating sa Emisaryos Unidos da Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Nagkaroon ako ng kondisyon sa puso na naging dahilan upang makaranas ako ng arrhythmias. Isang umaga sa simbahan, nang magsimula akong makaramdam ng discomfort sa aking dibdib, umatras ako sa vestry para mahiga. Hindi nagtagal pagkatapos ipikit ang aking mga mata, gayunpaman, inatake ako sa puso. Pagkatapos ay nagsimula akong humiwalay sa aking katawan, ngunit sa halip na lumulutang lamang paitaas, ang karanasan ay katulad ng pag-akyat sa isang lubad upang makatakas sa isang latian. Bigla akong napalapit sa kisame, nakatingin sa kung ano ang itinuturing kong ako hanggang sa sandaling iyon. Habang iniisip ko kung ano talaga ang pagtingin ko sa aking walang buhay na katawan, napagtanto ko na nakikita ko sa mga dingding upang maobserbahan ang sesyon ng panalangin na pinangunahan ng mga monghe na nagaganap sa simbahan. Habang pinapanood ko silang nagdarasal, humanga ako sa kataimtiman at debosyon na ipinakita nila, dama ko ang lalim ng kanilang taos-pusong panalangin. Habang nakatitig ako sa aking katawan, tinanggap ko na ako ay namatay, at sa sandaling iyon ng aking pagkatanto, bumaril ako pataas sa kisame at sa kalawakan. Sa pagtingin sa Earth mula sa aking kinatatayuan sa kalawakan, napanood ko ang apoy na sumire sa Northern California. Sa aking espiritong katawan, ang mga apoy ay tila kakaiba at surreal, halos para akong nanunood ng isang laro na nilalaro. Sa pagtingin sa kanlurang baybayin ng US mula sa itaas, itinoon ko ang aking pananaw sa lungsod ng San Francisco, na kumukonekta sa mga residente nito ng napakalalim at matalik na ramdam ko ang kanilang kalungkutan, kanilang kagalakan, at lahat ng iba pang naranasan nila. Habang ang atensyon ko ay nakuha ng mas mataas na enerhiya, umakyat ako sa isang punto sa itaas ng Earth kung saan nakikita ko ang buong mundo na kumikinang na parang kristal na diamante, na sumasalamin sa maraming kulay. Napakalalim kong naramdaman na ang lupa ay isang humihinga, nabubuhay na nilalang, na nagpapalabas ng medyo hindi likas na ningning ngunit naglalaman ng isang sinaunang at tila walang hanggang kinang. Nararamdaman ko rin kung paano ang enerhiya na pinalabas ng Earth ay bahagi ng isang sinaunang teknolohiya na pinagsama sa sinaunang Diyos ng mundo na tinatawag nating Earth. Habang ako ay patungo sa isang malayong lugar sa kalawakan, natatanaw ko ang buong spiral ng ating kalawakan at maging ang buong universo mula sa kinatatayuan ng puting kalawakan ay bigla kong nakita ang aking sarili na nababalot. Nakita ko ang isang liwanag na globo na nagliliwanag ng gininto ang liwanag, at habang ako ay naliligo sa ningning ng maningning na anyo na iyon, ibinuhos ko ang mga layer ng ilusyon na nakapalibot sa self-perception. Ang aking kamalayan ay gumuhit sa aking kaibuturan. Pinagsama sa aking kakanyahan, ang aking anyo ay nagbago, at ako ay naging isang globo ng nagniningning na asol na liwanag. Habang binibigyan ako ng gininto ang globo ng liwanag ng dalisay, walang kondisyon na pag-ibig, isang walang hanggan na pag-ibig na lumalampas sa espasyo at oras, naranasan ko ang kaligayahan habang ang aking asol na liwanag na globo ng katawan ay naasimilasyon ang banal na pag-ibig na iyon. Sa kaisahan na may kakanyahan, ang aking buhay sa mundo ay parang isang malayong alaala, isang panandalian at walang kabuluhang karanasan o kahit na isang panaginip, ngunit ang nangangarap ay isang nilalang ng hindi maipahayag na kadakilaan at kahalagahan. Sa aking magaan na anyo ng katawan, nakita ko ang maraming iba pang mga globo ng liwanag ng iba't ibang kulay na ang pagkakatugma ng aktibidad ay tila lumilikha sila ng pinakamagandang symphonic ever. Sa larangang iyon na lampas sa espasyo at panahon, ang kabuuan ng paglikha ay gumuho sa wala sa loob ko. Gayunpaman, sa kabalintunaan, wala ang lahat, ang walang hanggang kabuuan na noon paman, at palaging magiging. Sa kaharian na iyon, nakita ko ang isa pang asol na globo ng kamalayan na nakilala ko bilang isang kaluluwa na kilala ko magpakailanman isang soulmate, kumbaga. Sa pagiging iyon, nadama ko ang isang bono na napakalalim na walang mga salita o paghahambing ang maaaring malapit sa pagpapahayag ng lalim nito, ang likas na katangian ng bono, o kung gaano kaluma ang aming koneksyon. Nang lumapit sa akin ang globo na iyon, ipinakita nito sa akin sa pamamagitan ng isang serye ng mga larawan ng isang gulong na may Earth bilang isang punto ng kawalang hanggan sa sentro ng gulong iyon. Nakita ko na ang lahat ng mga kaganapan ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap sa Earth ay nagsalubong at nakikipag-ugnayan sa isa't isa, at sa pagkakaisa ng oras, espasyo, at bagay,
Walang likas na pagkakaiba sa pagitan ng anuman sa anumang sandali ng oras. Nakita ko ang lahat ng mga pangyayari sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap, at nang mas itinoon ko ang aking pangunawa sa gulong, nakita ko ang iba't ibang imperyo na nangibabaw sa iba't ibang yugto sa buong kasaysayan. Isa sa gayong imperyo ay ang imperyo ng Roma. Sa kabila ng panahong iyon, nakita ko ang Middle Ages, kasama ang mga hari, reyna, at makapangyarihang mga pinuno ng mga panahong iyon. Natatandaan kong natatawa ako habang pinapanood ko ang kanilang aktibidad dahil, gaano man kahalaga o mahalaga ang kanilang naisip na kanilang kapangyarihan at posisyon, o gaano man kalaki at kahalaga ang kanilang tingin sa kanilang sarili, ang kanilang buhay ay walang iba kundi isang paglipad ng magarbong mula sa pananaw ng kakanyahan. Habang nakatingin ako sa gulong, nakita ko ang isang hinaharap kung saan ang mundo ay napunta sa digmaan pagkatapos ng isang napakalaking pag-crash ng stock market. Sa hinaharap, napanood ko ang pagbomba ng mga eroplano sa mga lungsod at ang ganap na kaguluhan ay naganap. Sa ibang mga eksena sa hinaharap, nakita ko ang buong hilagang silangang baybayin ng US na nawasak ng pader ng tubig na umabot hanggang Pennsylvania. Hindi ko alam kung ano ang naging sanhi ng ganitong kapahamakan, ngunit ang pangitaing iyon ang pinakamalalim na propesya na ipinahayag sa akin. Sa nalalapit na hinaharap, nakita ko ang mga tao na nagtatrabaho ng may lakas para magpagaling at may sound vibration para lumikha ng visual art. Nakita ko ang pag-unlad ng teknolohiya sa punto kung saan maaaring ilipat ng mga tao ang kanilang kamalayan mula sa isang katawan patungo sa isa pa, at sa gitna ng mga pagsulong na iyon, nakita ko ang mga tao na inilagay sa mahimbing na pagtulog upang maiwan nila ang kanilang mga katawan at maipanganak muli sa nakaraan. Sa malayong hinaharap, nakakita ako ng kabuuang solar eclipse na nagdudulot ng kaguluhan para sa mga nakatira sa zone of totality. Matapos ipakita sa akin ang mga makahulang larawang iyon, umalis ang asol na globo sa aking harapan, at ibinalik ko ang aking atensyon sa mismong liwanag. Nagmakaawa ako at nagmakaawa sa liwanag na payagan akong manatili, ngunit hindi ito pinayagan ng liwanag, na lubhang masakit dahil ayaw kong umalis sa presensya nito. Pagkatapos ay binago ako pabalik sa aking banayad na katawan bago naglakbay pabalik sa aking pisikal na katawan. Naaalala ko ang paghampas ko pabalik sa aking pisikal na katawan at nahihirapang huminga muli. Bumalik sa aking katawan, masama pa rin ang pakiramdam ko, at nang tumingin ako sa salamin, lumitaw ako na kasing puti ng isang multo, na may mga bag sa ilalim ng aking mga mata. Sa sandaling iyon ay napagtanto kong patay na talaga ako noong umagang iyon. Pagkatapos ng aking NDE, hindi na ako nakaranas ng mga problema sa aking puso, at mula noon ay naging mas bukas ako sa pagtuklas sa mga misteryo ng buhay. Alam ko na ngayon na tayo ay walang hanggang mga nilalang, at alam ko ito bilang isang ganap at hindi may kakaila na katotohanan.